Detalye sa secret relationship ni Alexa Miro kay Representative Sandro Marcos. Alexa Miro, kinumpirmang hiwalay na sa kanyang boyfriend dahil sa cheating. Netizens na intriga sa relasyon niya kay Congressman Sandro Marcos. Ito ang buong istorya. Tuluyang kinumpirma na ni Alexa Miro ang tungkol sa breakup niya sa kanyang boyfriend for 5 years. Dahil umano sa aligasyong cheating. Inilahad niya rin na si Congressman Sandro Marcos ang kanyang ex-boyfriend na tinutukoy. Sa event na kanyang dinaluhan nitong September 25, dito niya ibinahagi ang sekretong relasyon niya kay Congressman Sandro. Inihayag niya rin kung bakit naging sekreto sa publiko ang tungkol sa relasyon nila ay para umano sa safety purposes ng bawat isa. Lalo pa at matunog at kilala ang pangalan ng pamilya ni Sandro sa kanyang pahayag. Reason behind that decision was for safety purposes and precautions because syempre kasi sila ang first family. Malaki ang tiwala ko sa bigger picture even though there are many things that we don't understand. I believe it's always right to always look at the bigger picture. Baka there's a grand scheme of things na di natin nare-realize na better for everyone. Bago pa man ang opisyal na revelasyon ni Alexa sa tunay na relasyon niya kay Congressman Sandro. Una na niyang inisplok sa kanyang TikTok live nitong nagdaang mga araw ang tungkol sa hiwalayan niya sa kanyang boyfriend for 5 years. At dahil umano ito sa third party sa relasyon nila, sa nasabing TikTok live niya, hindi niya pinangalanan ang nasabing boyfriend. Tanging ibinulgar at nag-name drop lamang siya sa pangalan ng itinuturong third party sa breakup nila at nabanggit niya ang pangalan ng aktres na si Frankie Russell. Personal umano niyang kinausap si Frankie nang magkita sila sa isang club, ngunit hindi nga nagbigay ng paliwanag ito sa kanya. Tungkol na sa ugnayan niya sa boyfriend ni Alexa. Sa kanyang pagkwento, binastos niya po ako sa club, pinaiyak niya ako kasi kinausap ko siya. Sabi ko, girl. At the end of the day, it's not just the girl's fault, and all I wanna know is if he said I love you. And I tried to touch her arm, tapos ginanon niya yung arm ko, tapos sabi niya, he already chose you, right? So get out of my face. Sa dagdag na pagkwento pa niya, umiyak ako doon, pero pinagtanggol ako ni Barbie Imperial. Sabi niya, hindi ka iiyak dito sa club. Punasan mo yung luha mo. Paglalahad ni Alexa na ngayon ay hindi umano siya kinakausap ni Frankie. Dahilan naman ito pang i-block niya ito sa kanyang Instagram para na rin sa kanyang peace of mind. Di siya nag-reach out sa akin. I actually blocked her. Nag-initiate ako to block her because I wanted to have some semblance of peace. Wala na akong mapuntahan sa Instagram account na makumpara ko yung sarili ko sa ibang babae. Alam mo yun, ganon tayo minsan, diba? I-stalk natin yung tao. It is just for peace of mind that I blocked her na para di ko nasilipin. Naitanong pa kay Alexa at bakit ngayon lamang siya nagsalita tungkol sa kanyang relasyon at masakit na breakup kay Congressman Sandro. Paliwanag niya, nasaktan kasi ako talaga sa mga huling kaganapan kaya siguro naramdaman ko na baka panahon na para magsabi ng totoo. Di ko rin alam, di ko pa nasasagot ang katanungan na yan kasi very fresh pa yung nangyayari. Aminado rin si Alexa na hindi niya alam kung bakit naibuhos niya ang sakit na nararamdaman sa pamamagitan ng TikTok live niya kung gayon na mayroong mga interviews naman katulad nito. Aniya na sadyang hindi lang umano siya nakapag-isip ng maayos na mga panahon na iyon. Parang nangyari lang ito lately. I'm still wrapping my head around it kung bakit ko nga ba nagawa yon. Ano ba ang purpose nun? Tulad nito, mayroon naman tayong maayos na interviews. Parang siguro nung panahon na yon, di lang ako nakapag-isip ng maayos, but I forgive myself for it. We are just human at the end of the day. Nilinaw niya rin na hindi for publicity ang pag-iingay niya ngayon tungkol sa tunay na relasyon niya kay Congressman Sandro at ang hiwalayan nila. Wala o man na siyang gustong saktan at paringgan. Hindi naman ako gumigimik o nag-iingay. Mayroon lang akong personal na nararamdaman na pinagdadaanan sa buhay ko. Kaya ako nakapag-TikTok live at nasabi ko yung mga nasabi ko doon. Wala naman akong gustong saktan o paringgan talaga.
Parang nagkataon lang na wrong place, wrong time. I was so full of emotions. I was angry so I wanted to speak up. Di ko lang kasi alam kung kailan darating ang tamang panahon para makapag-speak up ako. Pero baka naramdaman ko nung panahon na yon. Kung matatandaan, pinag-usapan noon ang relasyon ni Alexa at Sandro. Marami sa mga netizens ang curious sa mga kumalat na larawan at spotted din sila noon sa importanteng mga events. Lumabas naman ang balita na matalik na magkaibigan lamang ang dalawa. Sa tuwing nakakausap si Alexa sa telebisyon, hindi niya rin direktang inamin na boyfriend niya si Sandro noon. Inihayag pa ni Alexa noon na magkaibigan lamang sila. At hindi nanligaw si Sandro sa kanya, saad niya noon. No, hindi siya nanliligaw. Like what I said in my past interviews, he's one of my closest friends. We trust each other with our problems. Ganoon din naman siya sa ibang best friends niya na girls and boys. We really have each other's back ang ganoon kami ni Kong. Paglalahad pa niya na hindi naman siya nagalit matapos sabihin sa kanya na itago ang kanilang relasyon. Pero hindi niya rin maiwasang isipin na sana ay maipagmalaki rin siya ng kanyang boyfriend. Ako kasi pangarap ko noon ay ipagmalaki rin ng boyfriend because he doesn't like that, right? But when it was told naman to me, I have known naman his reasons. Wala naman akong violent reactions because nga, like I have said, naiintindihan ko. But with other celebrities who also do that, siguro desisyon nila yon para their relationship remains between the two of you at hindi masyado maraming komento na pumasok para mas malaki yung chance of the relationship working out. Siguro ganun ko lang siya tingnan. Sa ngayon ay hindi pa sila nagkakausap ng kanyang ex-boyfriend na si Congressman Sandro at bukas naman si Alexa sa posibilidad ng tadhana na sila ay magkabalikan. Hindi pa pero okay naman siguro. I wish him well. I wish him nothing but the best. Tingnan natin. Why not? I will always have love for him. That will never change. Hirit naman ang mga taga-suporta ni Alexa na humanap na lamang siya ng ibang lalaki na proud siyang ipakilala sa publiko. Sa ngayon ay pinapractice umano niya ang pagpapahalaga sa kanyang sarili na ngayon ay single na siya. Mas makakabuti umano ito pang mahalin niya ang kanyang sarili matapos ang masakit na breakup. We all deserve better. Remember that. We all deserve better. And it's something that you should tell yourself every day. I deserve better. I deserve better than this. I deserve better than the life that I currently have. Or if you have grateful about your life, then better. Ano ang masasabi niyo sa tunay na relasyon ni Alexa Miro at Congressman Sandro Marcos at ang dahilan ng breakup nila? Just comment below.